Good morning po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW dito sa Japan. Kung matagal niyo na pong problema ang konsumo, mahal na gastusin sa pang-araw-araw, kayo po ay nandito sa Japan at nasa Inaka kayo nakatira, ay mas mainam po sa inyo to. Pag sinabi pong Inaka ang lugar nyo, ay kadalasan po ang bahay ng hapon ay naglalaan po sila ng espasyo ng lupa na kahit maliit lang para pagtaniman po ng mga iba't ibang klaseng gulay. Ang paraan ko po sa pagtitipid ng aking konsumo or mga gastusin dito sa Japan ay sa pagitan po ng pagtatanim ko ng aking mga halaman. Nasa maliit na espasyo lang po yan, pero lahat na po ng gulay na kailangan ko ay nandyan na po. Unang-una po dyan ay ang palaya, ayan po, sili, kamuti, talong, kamatis, may pipino din po, tanlad, gabi at saka kamuting kahoy, sayote, at mayroon din po tayong tanim na strawberry. Namunga na po siya nung nakaraan, pero ayan po, nagbunga na din po siya ulit. Ayan po, namunga ulit at sobrang taba niya po ng aking strawberry na tanim. May mga bulaklak po siya sa baba. Ayan po, ayan po, mga bulaklak niya sa baba. Sa labas po siya ng aking garden dahil nasa harap lang po siya, hindi ko na po hinalo. Papakita ko po sa inyo kung gaano ako nakakatipid sa aking mga tinatanim na halaman at hindi ko na po kailangan bumili sa supermarket dahil napakamahal mo po talaga ng mga bilihin dito, lalong lalo na po pagdating sa pagkain ng mga kinakain natin araw-araw. Ito po yung good quality na at tamang pag-aalaga ng ating ampalaya. Kikita nyo po ay napakaganda niyang paglaki niya at masigla na dahon. Comment lang po kayo sa baba kung paano ko alagaan ang ganyan na paglaki. Sa taas na po ang kanyang sana, dahil napakamahal po talaga. Ayan po, ito po ay sili. Ang sili po natin ay ang 3 piraso ay yakuyin or katumbas yan ng 47 pesos ang 3 piraso. Kaya mas mainam po talaga kung may espasyo kayo ng lupa na kahit ganito lang kalaki. Magtanim na po kayo or mahilig kayo magtanim ng mga ganitong halaman. Kahit hindi kayo karunong magtanim, madali lang po. Mag-search lang po kayo sa YouTube kung paano itanim ang mga ganitong halaman. Eh, matututunan nyo na po yan kung gusto nyo talagang makatipid. Ito po yung mga sili ay ito po yung panigang na sili at ito po yung ating maanghang na sili kahaba. Ayan po, meron din po tayong sili na galing Pilipinas. Ayan po, nasa loob ng sako dahil iniingatan po natin yan dahil galing pang Pinas yan, inalaga ng maayos para hindi po siya masayang. Mayroon din po tayong onion leeks. Ang onion leeks po ay napakamahal po niyan dito, kaya kailangan din po natin magtanim yan. Itong pipin ay pansin nyo po ay ganyan pa lang po siya kataas, pero nakapag-harvest na po ako at may bunga pa rin po hanggang ngayon. Nakapag-harvest na po ako ng nakaraan kasi bilis po talaga siya bumunga kahit ganyan pa lang po siya kalaki. Kaya nakakatipid din po ako dyan. Meron din po tayong patola, ayan, at saka upo. Ayan, lumalabas na yung upo natin. Meron din po tayong sayote. Ito po, gumagapang na po ang ating sayote. Ayan po ang ating sayote, pero hindi pa po sila mamumunga ngayon. Ito po ang tataba ng ating sayote. Matabang at masigla po siya dahil sa tamang pag-aalaga natin. May kalabasa din po tayo. Ito po, sitaw. Itong sitaw ay almost 3 weeks na po siyang naka-transplant. Ayan po. Siguro mga ngayong araw ay lalagyan na po natin sila ng balag para sa kanilang kakapitan, para sa masiglang paglaki nila. Ayan po, napakamahal po nitong ating kamuting kahoy na ito. Official po to dahil wala po talaga dito sa Japan ang ating kamuting kahoy. Ang galing po yan sa Vietnam. In order ko po yan by online at nakasil po siya.
mga 1,000 yen dito sa pera ng Japan or katumbas ng 500 pesos ang isa. Mga ganun po. Basta mga 500 pesos po ang isa. Apat po yan, actually 5 yan. Ayun po, namatay yung isa, hindi pinalad na mabuhay. Kaya lugi. Pero bawing-bawi naman po tayo dito pag lumaki na ito dahil dito na po tayo kukuha ng seedling natin para paramihin. Dahil meron po akong kaibigan na Pilipino na may sawang Hapon, malawak po ang taniman ng palay nila at inaantay na lang po namin itong lumaki para dalhin na namin doon sa lupa nila para doon na namin paramihin ang ating muting kahoy. Maganda naman po ang tubo niya at sigurado naman po tayo na mabubuhay na yan dahil matataba na. At may lemongrass po tayo. Ayan o. Dahil malihilig kami maglitsyon dito dahil nasa manukan po ang aming trabaho. At libre lang po ang manok dito. At anytime ka pwede ka mag-uwi. Kaya mas mainam po talaga na marami tayong tanlad. May okra na rin po tayo. Direct po natin tinatanim yan. At ayan po. Kung mapapansin nyo po, itong malaking okra ay may 1.5 po na putol sa puno niya. Kasi pag seedling po natin ay dinirect natin sa lupa dito sa Japan ay talagang kinakain ng mga insekto. Ayan po. Kaya ang mainam po dito sa 1.5 na ito na pinutol natin, pagkatanim natin ng seedling ay ilagay natin to para pag tumubo na siya ay hindi agad mapapasok ng insekto at ganyan po ang mangyayari. Malinis lang po siya. At tatanggalin na lang po yan natin pag medyo malaki na siya. Kaya ayan po. Lalaki na po silang ganyan. Ayan po. Ayun, masigla na dahon. Kaya ito po ay isang ampalaya o bitter gourd na tumubo ulit pero linagyan ko ng kapitan pataas dahil gagawa na lang natin ng bahay sa taas para mamunga siya ng maayos kasi nakakaawa namang bunutin dahil maganda naman ang tubo niya. Mas maganda na lang na gawa natin ng balag or kapitan sa taas. So yun po ang ating halaman na tinanim dito. Ayan po ang ating kamatis, ang good quality ng the best na pag-aalaga ng ating kamatis. Ayan. Mula punong-puno hanggang pataas ang bunga niya. Kung may katanungan po kayo kung paano natin alagaan ang ating kamatis, ayan po. Kita niyo po ang mga bunga. Yan. Sigurado po tayong makakatipid tayo dyan. Ang 3 piraso ay 350. Ang 3 piraso or katumbas yan ng 170 pesos sa Pinas. Yun, may kalabasa po tayo. Ayun po ang bunga ng ating kalabasa. Ayun po. Ayun po. Maraming bunga ang ating kalabasa. May technique din po dyan kung paano pabuuin ang ating kalabasa para kahit mga isang di pa lang galing puno ay bumunga na siya ng ganong karami. Kasi ganda po yan. Natutunan ko dito sa Japan kung paano alagaan ang ating kalabasa para mabilis mabuo ang bunga. Pansin nyo po, ayan, talong. May talong din po tayo dito. Ang talong natin ay ready to harvest na po yan. Yan po. Ang lalaki na, sumayab din sa lupa. Ang dami ng bunga. Yan po. Ang presyo po ng talong dito ay ang 5 piraso ay 500 yen. Or katumbas siya ng 250 peso sa Pinas. Kaya mapapaisip ka na lang talaga kung paano tayo makatipid. So ito na po ang solusyon ng aking pagtitipid. Kung ano-anong halaman na po ang aking tinanim dito para hindi ko na kailangan araw-araw magpunta sa supermarket para mamili ng kahit ano-anong mga lulutuin ko para sa ating mga kinakain sa pang-araw-araw. Ito po yan, mga ready to harvest na po yan. Actually nag-harvest na po ako nung nakaraan kaya parang di ko pa nauubos. Kaya ang mangyayari po nito ay
ipapamahagi na po natin ito sa ating mga katrabaho na mga Pinoy din. Andyan lang naman yung apartment ko, ayun sa mga babae yun, ito sa mga lalaki. Tapos yung kaisya namin is nandyan lang po sa likod, kaya mabilis lang po tayong makapamahagi ng ating kamatis dahil di naman natin pwedeng ibenta to sa kanila dahil kaya nga tayo nagtanim dito para makatipid tayong lahat. Kaya maswerte ang mapapamahagian at maswerte din yung mga katrabaho ko na nandito dahil mula pagkabata ay marunong na po talaga akong magtanim at mag-alaga ng mga ganitong halaman dahil laking probinsya po ako at ganito po ang hanap buhay namin sa probinsya, kaya marunong po ako mag-alaga ng mga ganitong scrap o halaman. Ayan, ay may gabi din po tayo. Itong gabi natin ay true seedling po, true seeds. Galing po siya sa mismong buto na itatanim. Iba po dito sa Japan ay buto talaga na itatanim, kaya ngayon lang po yan nagsitubuan. Ayan po. Pero maganda naman po ang kinalabasan ng paglaki niya at pagtubo niya. Ayan po, makakapaggulay na po, makakagawa na po tayo ng ating laing pag lumaki na po yan at good quality naman po ang ating gabi. Maganda ang bunga niya. Ito, ang kalabasa, ang lalaki. Ayan. Mabilis. Yan lang po yung puno niya. Maikli pa lang po yan dahil siguro kulang 3 months old ang ating kalabasa, pero tingnan nyo naman yung bunga, sunod-sunod po. Dahil po yan sa tamang pag-aalaga natin, dahil pang silbi ng nasa manukan tayo, yung mga kasamahan natin ay nagpupunta yan sa mga poultry para hulihin ang ating mga manok na kinakatay, at nagpapaunigay na lang tayo or nagpapasabay na kahit mga isang palang dumi ng manok ay makahingi tayo at mapamahagian naman din natin sila ng ating mga tinanim na gulay. Ayan po, ituturo ko din po sa inyo ang ating mga halaman or yung talong kung paano natin alagaan ng maayos yan, para sa mga katanungan ninyo sa una kong video na kung paano ba alagaan ng maayos at ganyan kasigla ang ating mga halaman kahit sa maliit na espasyo lang. Ayan, siguro mga 25 square meter lang to or 20, ganyan lang po siya kaliit, kaya pinaghalo-halo ko na po sila, pinagsama-sama para isahan na lang po. Pero nakikita nyo naman po, organic yan lahat. Yung mga tira-tira naming mga gulay na nabubulok or yung mga balat ng saging, pwede na po yan. Mga repolyo na nabubulok or yan. Yan na po ang resulta niyan. Organic po. Kaya wala ka pong makukuhang chemical dito. Safe na safe ka po. Kaya ligtas po tayo dyan sa ating makukuhang safe. Ayan po ang ating kamote na masigla. Ayan po. Isang tudling po yan na maliit. Siguro mga 3 dipa or 4 na dipa ang ating tudling. Ang kinagandahan po ng kamote natin ay maraming laman po siya, at bukod sa laman ay makakapaggulay po tayo ng talbos. Yun po. Kasi po ng last year nagtanim ako ng 3 puno lang yata yun na kamote. Umani po ako ng kamote na napuno po yung isang malaking timba. Kaya ang ginawa ko po ngayong taon ay dinamihan ko na po ang aking tanim na kamote para sa mas maraming harvest natin. Talagang daanan lang po ang pagitan. Kaya ayan po, nakakatuwa lang kasi napakamahal ng talong sa supermarket dito sa Japan. Biruin mo, pipitas ka na lang sa garden mo, hindi mo na kailangan mamili. Napakaganda ng quality. Tingnan nyo po. Kung may katanungan po kayo kung bakit ganyan kadami ang bunga ng ating talong, ay mag-comment lang po kayo sa baba para sa inyong mga katanungan at masasagot po natin yan, dahil in-apply ko po dito yung mga natutunan ko sa mga kaibigan kong Hapon na nagtatanim ng mga ganitong halaman, at nakikita ko po sa kanila kung paano gawin ito, kaya yan po ang resulta.
napakababa. Pero hindi na po ito yung unang harvest ko. Nag-harvest na po ako nung nakaraan. Pangalawa na po ito. Kaya tingnan nyo naman po. Sayad pa rin sa lupa. Maliliit, mga magkukulang-kulang 3 months old. Ito. Napakabilis lang po ng production nila. Kaya mas mainam po talaga na organic. Or yung linagay ko dito ay dumi ng manok. Hinalo ko sa lupa. Kaya ito po ang sigla. Ang sarap ng talbos niya. Ay, yan po. Kung nandito kayo sa Japan, isa po ako trainee. Or kung bisa is 3 years. Pagkatapos mo ng 3 years ay babalik ka in 2 years. Tapos 5 years ulit. Kaya kung panandalian ka lang magtrabaho dito is talagang kailangan mo talagang mag-ipon para sa ating pamilya sa Pilipinas, lalong lalo na po sa krisis na kinakaharap ng buong mundo, ay kailangan po natin magtipid, at sa ganitong paraan ay makakatipid po tayo dahil pansin nyo po ang mga ginagamit ko dito ay puro kawayan, kasi ang kawayan dito ay free lang po, makukuha mo lang yan dyan sa tabi-tabi sa gilid ng ilog, kaya hindi ka gagastos dyan, pagod lang, effort. Kaya mas maganda po yan, mas mainam na yan lang po ang gamitin natin para sa masiglang ani at magandang pagtitipid dito sa OFW sa Japan, dahil pinaghirapan po natin ang pera natin. Kapag umuwi na tayo sa Pinas ay kutkot tayo sa ating mga taguan kapag oras na mag-stop na tayo sa trabaho dito sa Japan, dahil hindi naman tayo agad-agad na makapagtrabaho sa Pinas pag uwi natin. Kaya kailangan natin mag-ipon ng konti para pang start ng negosyo, or sa mga ganito pwede naman ako magtanim sa Pinas dahil may lupa naman kami doon. Pwede ako mag-garden. At nakikita ko naman kahit dito sa Japan ay successful na din ang aking paghahalaman. Kaya i-apply ko na din po ito sa Pilipinas. Although marunong naman ako magtanim sa Pilipinas, pero nakaka-inspire lang dito sa Japan dahil marami din akong natutunan na wala doon sa Pilipinas. Isa na doon ang agriculture ng Japan, kung paano sila magproseso ng kanilang mga halaman. Yan po, puro kawayan lang po yan, kaya maganda po yan, libre at hindi ka gagastos yan. Yan po ang good quality o magandang pag-aalaga natin. Napakataba at ang lapad ng dahon niya. Halos doblehin ko yung kamay ko, yung palad ko, para matakpang ko ang dahon niya dahil sa sobrang sigla. Ito po yung seedling ko na galing Pilipinas. Yung mga binibenta lang to sa palengke na sili na pinadala namin dito sa Japan. At tinanim ko na rin para dumami siya. Ayan po, may seedling po tayo dyan. Ang ating mga tinatanim ay nanggagaling po talaga sa seedlings at hindi po tayo bumibili niyan dahil mahal din po ang seedling dito. Ayan po. Pero wag po kayong magtatanong kung anong mga variety yan, at yun po ay mahirapan tayong sagutin dahil nakakanji po yan ang ating mga halaman. Hindi ko po talaga mabasa-basa, pero although may nababasa naman ako konti dahil marunong, medyo may konti naman tayong nalalaman sa salitang Hapon, pero halos lahat po ay kanji, kaya nahirapan tayong magbasa niyan. Kaya kung ano po yung nakikita kong gulay na pwedeng itanim, kaya ko naman i-guide hanggang paglaki ay tinatanim ko na din po para sa ikabubuti ng ating konsumo at ikabubuti ng ating pagtitipid. Ayun po, kung mapapansin po ay nagtanim po ako sa timba ng tanlad at sili. Yan po ay ito na po yung last na ma-harvest natin, dahil ito po, kaya po linagay ko to sa timba dahil pag oras na taglamig po ay lahat po ng aking tanim na halaman ay mamamatay po yan, at ang matitira na lang po ay itong nasa timba dahil ipapasok po yan sa loob ng apartment para hindi po siya malimagyan dahil nakaheater po kami lagi doon pag taglamig, kaya hindi po siya mamamatay at tuloy-tuloy lang po ang kanyang pagdahon. At may sili din po ako in case na mamatay na lahat ng tanim kong sili, kaya maganda po ito. Mag-comment na lang po kayo para masagot po natin ang lahat ng yan. Okay po, thank you for watching and have a nice day. Bye bye.